Magandang umaga mga kabaka. Ito po muli ang inyong kabakang si Leon. Dito po sa Abra. Meron po ako ituturo sa inyo. Kalimitan po ito ginagawa ng mga farmers, mga backyard racers, mga ganun. Pag may nakita silang tawag nito, yung tinatawag na retained placenta, ay yung iba pinipilit hatakin. So napakadelikado po yun kasi kapapanganak lang ng baka, manipis pa yung matres ng baka. So yung iba pinipilit hatakin kasi na kinakabahan baka mayroong masamang mangyari dun sa baka nila, lalo na't bagong panganak, which is mali. Okay, so yung iba naman papakita ko sa inyo, ganito yung ginagawa nila. Yan, kung makikita niyo yung baka na yan, may nakasabit sa kanyang likuran na mineral water bottle na may laman tubig. Yan po yung retained placenta mga kabaka. So makikita nyo po, ayan, saan na siya? Ayan o, ayan o. Okay, may sinabit na mineral water bottle para bumigat, para unti-unting malaglag yung placenta, or ang tawag sa Tagalog yung inunlan, yung pag nanganak yung baka, bahay bata kumbaga. Yan po. So commonly ginagawa ito. Okay lang ito dito pag feedlot yung farm. Okay, kasi limited po yung limited yung galaw ng mga baka, sinasapen lang sila eh. But may chances din. Ang problema kasi pag sa field or sa pasture, maraming pinupuntahan ng isang baka, so may chances na sasabit po yung tinali mo na mineral water bottle doon. So pag sumabit yon, siyempre ang baka na hindi naman niya alam, pipiliting hatakin ng baka, ay ang mangyayari yung matres niya possible mapunit din. So magkakaroon din ng problema pag napunit yan, internal bleeding, or magkakaroon siya ng internal bleeding or peritonitis. So dyan ang mangyayari, mamamatay yung baka mo. So nakita ko nga ito, ginawa nga ng isa sa mga cowboys natin dito. So sabi ko okay yan kasi nandito naman sa feedlot, kontrolado yung movement ng mga baka natin. But huwag nyo nang ulitin yan. So ang gagawin na lang dyan is hayaan mo siya mabulok, kusa yan malalaglag, and then kailangan mong mag-introduce ng antibiotic doon sa matres sa loob, para kasi sigurado metritis ang kalalabasan yan eh. Metritis yan, magkaka-infection sa matres. So kailangan mong gamutin yan after na malaglag yung placenta. Yan po yung magiging solusyon yan. Hindi po pwedeng piliting hatakin or kung ano man yung gagawin mo para lang matanggal yung placenta, kasi naka-attach, may attachment po yan dyan sa loob sa matres. So kung ano yung dahilan, maraming possible causes, hormonal imbalance, mga ganyang bagay, kasama rin yan sa metabolic disorders. So may problema sa pagkain, mga ganong bagay. But anyway, kung maganda naman yung pagkain mo, very rare case yung mga ganitong senaryo. So yun lang po mga kabaka, at yan po isang tip. Huwag nyo pong hatakin ang retained placenta. Magandang umaga, ito po si Kabakang Leon.